Tinatanghal ang katutubong kasipagan ng mga Pinoy na manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Marami rin sa ating mga kababayang Pinoy ang nasasadlak sa pagkakaalipin sa pag-ibig sa yaman o salapi. Sa halip na maging katumbas ng kasipagan, na uuwi ito sa walang kasiyahan o discontentment. Labis o salat sa kayamanan, ang inaalipin nitong pag-ibig sa pera ay hindi nasisiyahan. Kasi sa halip na gamitin ang pera, ito'y kanyang iniibig. Ito ang kanyang nagiging masidhing pagnanais na makaipon. At ito ang bumabalot sa kanyang pagkatao at bawat ginagawa niya. Kaya mapapansin ninyo, ang mga palatandaan nitong pagkakaalipin sa pag-ibig sa pera ay yung unang-una, hirap sa pagsasaayos ng mga kagastusin. Kaya marami ang gastusin o kakaunti ang gastusin, ang kanyang salapi o pera ay hindi sumasapat. Sabi niya, kung meron lang sana na ganito ako karaming salapi, matutustusan ko ito. Kaya pagka dumami naman yung kanyang salapi, napapansin niya, hindi pa rin sapat. Dumadami rin ang kanyang pangangailangan. Kasama dito ang pagkainggit sa mga nagtataglay ng yaman na wala sa kanya. Kaya pag nakita niya, yung iba na meron noon na wala siya, nagkakaroon siya ng pananaghili. No? Masidhi din ang kanyang pagnanais na mahigitan pa yung iba. At ito'y nagdudulot nga ng labis na pag-ibig sa salapi o sa pera. Ang kauwian, discontentment. Wala siyang kasiyahan. Wala siyang kapanatagan ng kalooban. Gaano man ang kanyang tinatanggap o gaano man ang kanyang kinikita, hindi na ito nagkakaroon sa kanya ng kasiyahan. Pagka itong mga bagay na ito, lumilitaw na sa ating mga karanasan, makatitiyak ka, kaibigan, na nagpapasimula ka ng maging alipin ng pag-ibig sa salapi. Kaya tandaan, ang ganitong pagkaalipin sa salapi, o ganitong pagkaalipin natin sa pag-ibig ng salapi, kadalasan, nauuwi tayo sa pagkakautang na labis-labis hanggang sa ito'y hindi na natin mabayaran. At ito'y nagaganap, hindi lamang sa mahirap, kundi gayon din sa mga mayaman. Kaya mapapansin mo, itong ganitong kailangan niya, sa una, uutang muna siya, para matustusan yon. Hindi maglalaon, makakakita na naman siya ng ibang pagkakagastusan, iuutang na naman niya. Hanggang hindi magtatagal, labis-labis na ang kanyang pagkakautang. Sa salita pa nating mga Pinoy, nabaon na sa utang. Dapat kasi nating iukit dito sa ating mga puso na ang tapat na yaman o salapi na ating hawak o nakalagay sa ating mga wallet ay mula sa ating Diyos. At tayo ay mga katiwala lamang ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan mo kaibigan, ang sabi sa Deuteronomio Kapitulo 8, ang talatay 17 hanggang 19. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong aalalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang Kanyang papagtibayin ang Kanyang tipan na Kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking pinatututuhanan laban sa iyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol.
susi sa ating kalayaan sa ganitong pagkaalipin sa salapi, no? O pagkaalipin sa pag-ibig sa salapi, ang pagiging masaya o panatag sa anumang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Maging ito'y maliit o maging ito'y kasaganahan, susi po sa atin, no? Na tayo po ay maging kontento at mapagpasalamat sa ipinagkakaloob na pagpapala ng Diyos. Pansinin mo, ang ganito pa rin kaisipan sa bagong tipan, sa mga salita sa bibig ni Pablo. Pilipos, Kapitulo 4, 11 hanggang 12. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natututuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natututuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Kung saan ang iyong yaman, kaibigan, doon naroroon ang iyong puso. Kaya pagka ang kayamanan mo naroroon sa iyong sasakyan, mapapansin mo, ang iyo ding puso naroroon sa iyong sasakyan. Pagka ang iyong yaman ay naroroon sa iyong bahay, mapapansin mo, ang laman ng iyong puso ay naroroon din sa iyong bahay. Kaya mag-ingat kung saan tayo nag-iimpok ng ating kayamanan. Kaya mapapakinggan nyo, madalas na sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po'y mag-impok sa langit na kung saan hindi po ito natutupok. Upang maging tunay na malaya sa pagkaalipin sa pag-ibig sa salapi, isa puso natin itong tatlong mga sumusunod. Napakahalaga na kung ito'y ating alahanin, makaiiwas po tayo sa pagkaalipin sa pag-ibig sa salapi. Una, sabi doon, lumayo sa pang-aakit na mapaibig tayo sa yaman ng sanlibutan. O pakinggan mo ang sinasabi sa Ecclesiastes Kapitulo 5, ang talata ay 10. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siyamang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Maski dito sa Mateo Kapitulo 6, ang talata 24, ganito rin ang sinasabi. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pagwawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ang pag-ibig sa salapi, taliwas sa maaari nating ipagkaloob na pag-ibig at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung ang ating mga puso, kung ang ating pag-ibig ay naroroon sa yaman, no? Naroroon sa ating salapi, na anupat ito ang umiikot at nagpapaikot ng ating buhay, mahirap na tayo po ay iibig din sa ating Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig natin sa ating Panginoon lalong magpapakita sa atin ng ating kasalatan. Kaya kung tayo po ay naroroon nakalagak ang ating puso sa kayamanan, mahirap tayong makakakilala ng ating pangangailangan sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi maaaring nakasadlak ang ating mga paa sa magkabila na umiibig sa salapi o di kaya'y umiibig sa ating Panginoong Diyos. Ikalawa, magtapat sa mga ipinagkakatiwala na pagpapala ng ating Diyos. Hindi tayo po pwedeng hindi maging tapat sapagkat alam natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ang nagmamay-ari ng lahat. Pakinggan mo ang sinasabi sa 1 Corinto Kapitulo 4, ang talata ay 2.
Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Kung tunay kang katiwala ng ating Panginoon, iingatan mo ang mga bagay na Kanyang ipinagkakaloob sapagkat ito'y ating ipagsusulit. Alam ninyo, pagka tayo'y mga katiwala, parati nating naiisip, ano ba ang maaring gawin ng Diyos kung Siya ang nasa aking kalagayan? Sapagkat iisipin natin kung ano ang nanaisin ng nagmamay-ari upang nang sa ganon, maiayon natin ang ating mga gagawin sa tunay na nagmamay-ari ng ating pong mga tinatangkilik. Kaya napakahalaga po na alalahanin natin upang hindi tayo masadlak sa pag-ibig sa salapi na itong ating tinatanganan, gaano man kaliit o gaano man kalaki ang ating salapi, ito ay pagtatapat lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Ikatlo, sa mga ito, ang sabi, umiwas sa pagkakaroon ng pagkakautang na nagiging kaugalian. No? Kasi alam nyo mga kaibigan, sa mundong ibabaw at dito po sa ating kinagagalawan, lalo na po sa mga mahirap o salat sa mga pananalapi, hindi po naiiwasan, kahit nga sa mayaman hindi naiiwasan na dumadating ang panahon na tayo po'y walang sapat na salapi upang maitustos. No? Dumadating yan. Pero ang tinutukoy dito, yung pagka ang ating pagkakautang, nagiging paraan ng ating pamumuhay. Nagiging kaugalian. Ang sabi, pakinggan mo ang tinutukoy ng Awit, Kapitulo 37, ang talata ay 21. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit, ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Kaya hindi po maaari na maging buhay natin ito pong pagkakautang. Kaya maraming nagsasabi, paano yung mga credit card? No? Paano itong mga credit card na ito? Alam niyo po, walang masama doon sa credit card. Kung papaano natin gagamitin itong credit card, na anupat masasadlak tayo sa malaking pagkakautang na wala tayong panukala kung papaano ito mababayaran, magiging makapipinsala po ito sa atin. Ang salapi ay hindi masama. Ulitin ko po. Ang salapi ay hindi masama. Ang paggamit nito ang dapat po nating bantayan sa ating mga buhay. Kaya nga, papaano ba ninanais ng Diyos na gamitin po natin ang ating mga pera? Po? Merong panukalang Panginoon dyan Hindi mo, sapagkat tayo nga po ay katiwala, sapagkat tayo nga, ang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga salaping ito, kinakailangang matustos natin ito ayon sa panukala ng ating Panginoon. Kaya unang-una, ang sabi doon kinakailangan gamitin natin ang pera, yaman, salapi na ipinagkakaloob ng Diyos para po sa pangunahing mga pangangailangan natin at hindi lamang doon sa kagustuhan. Alam niyo po, kadalasan, pagka hindi po natin ito nababantayan, yung ating pera sa halip na doon ginugugol sa mga pang-araw-araw nating pangangailangan upang maitaguyod ang buhay na malusog, nauuwi po ito sa kagustuhan. Kaya napakahalaga na sa dalawang bagay, malaman natin kung alin yung pangangailangan at alin yung kagustuhan lamang. Pagka sinabi mong pangangailangan, ito'y kinakailangan upang magpatuloy ang buhay. Kasama dito ang pananamit, o yung mga damit, kasama dito ang pagkain, kasama dito ang bahay na tinitirahan natin, at ilan pa upang tayo'y magpatuloy na mabuhay. Yun namang mga kagustuhan, ito yung mga bagay na pwede namang wala sa ating buhay at magpapatuloy tayo. Ito yung mga bagay na nagdadagdag sa ating pong mga tinatangkilik. Kaya ang sabi po ng unang prinsipyo, kung nais mong tustusin ang iyong salapi, ayon sa kalooban ng Panginoon, gamitin ito
para sa pangunahin nating pangangailangan at hindi lamang sa ating kagustuhan. Pakinggan mo, ang sabi sa Mateo Kapitulo 6, ang mga talatay 31 hanggang 33. Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng iyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya napakabuti pong alalahanin natin na itong salapi natin unang gugugulin sa pangangailangan bago po yung sarili nating mga kagustuhan. Kaya kung ito'y susundin natin, no, hindi tayo basta lamang pupunta, no, kung saan na merong mabibili na walang tapat na pagpapanukala. Kasi kaka-window shopping mo, no? Maakit yung mata mo doon sa mga bagay na hindi naman tunay na pangangailangan pero maganda kung meron ako niyan, no? Kaya hindi maglalaon, napapabili ka na sa halip na sa ating pangangailangan, doon sa ating sariling kagustuhan. Ikalawa, tustusin ang salapi na ipinagkakaloob ng Panginoon ng may pagtatapat sa kabutihan at hindi po sa kasakiman. Alam niyo, ito pong pagtatapat sa mga kaloob ng Diyos na yaman at salapi, matinding sukatan po ng ating pagiging katiwala. Kahit na sa mga maliliit na bagay. No? Minsan ginagamit natin ito, nangangalakal tayo ng hindi tapat marahil ang sukatan o timbang, kahit na sa sukli. No? Kaya pagka tayo pinagkakatiwala ng pananalapi, no? Dapat tapat po tayo hanggang sa pinakamaliit na halaga ng ating pong salapi. Lucas Kapitulo 16, ang talata po ay 10 hanggang 11, ganito po ang sabi. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Dagdag dito, mga kaibigan, ganito ang sinasabi sa Lucas 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kaya itong kasakiman na ito, nakikita rin ito pagka ang hinahanap lang ba natin, kung saan tayo makikinabang. No? Wala tayong damdamin o kagalakan na tayo nakapagbibigay. Ang parati nating hinahanap ano bang kikitain ko dyan? Ano bang akin dyan? No? Hindi pala po pwedeng ganon. Kinakailangan nakikita natin na ang lahat ng mga ito ay kapakinabangan sa ating Panginoong Diyos. Ikatlo, maghanda para sa hinaharap. Huwag maging tamad. No? Kaya ito'y walang iba tong sinasabi kundi mag-impok. Katulad ng mga langgam sa panahon ng kasaganaan, sa panahon na maaari silang makapaglagak, makapag-ipon, naghahanda sila para sa tag-ulan. Kaya hindi po pwede maging tamad. Hindi po pwede na sabihin mong pagka ikay marami ng pera, pwede na tayong magtinamad. Hindi po. Ganito po ang sabi sa Hagay, Kapitulo 1, ang talata ay 5 hanggang 6. Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y naghahasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit
hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na mga may butas. Ganito rin po ang idinidiin sa Kawikaan, Kapitulo 10, ang talata ay 4. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Kaya tayong mga Pinoy, sa ating kasipagan, diyan tayo nakikilala. Ang kasipagang ito ang dapat na lalong mag-udyok sa atin sa pagkilala na Diyos nga ang tunay na nagbibigay ng lahat ng ating pagpapala. Ang kasaganaan ay hindi lamang masusukat po sa dami ng salapi. Uulitin ko yan. Sapagkat ito'y galing sa ating Diyos, dapat ito'y magdala sa atin, hindi sa pagkaalipin, kundi sa pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Dapat, lalo tayong umasa sa ating Diyos at hindi sa salapi. Mapanganib po yun na dapat sana'y sa pagdami ng ating salapi, hindi naman ito maglalayo sa atin, sa ating pagtitiwala, sa ating pag-asa, at sa ating pagdepende, sa ating pangangailangan sa ating Panginoong Diyos. Sa Hebreo, Kapitulo 13, ang talata ay 5, ito po ay idinidiin. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. Kaibigan, gusto kong malaman mo na walang mabigat na pasanin na hindi malulutas sa kalakasan ng ating Panginoon. Marahil sa panahon ngayon, iniisip mo, saan ako kukuha ng pera para sa mga tutustusin ko o sa aking mga pangangailangan? Minsan, alam mo, ang solusyon lamang dito ay yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Taglay ang kasipagan, taglay ang pagpupursige na anupat doon sa ating Panginoon. Naroroon ang ating mga puso na isang araw ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan upang nang sa ganon, hindi tayo magkukulang. Tunay na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos ay hindi niya papagkukulangin. Kaibigan, sana ang ating pong naging pag-aaral ay lalong magdadala sa atin sa tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon. Kadalasan, yung ating pong paghihirap, yung ating pong kasalatan, ay nagiging paraan upang gumawa ang Panginoon ng himala sa ating mga buhay. Ang hamon ko sa iyo, kaibigan, subukan mo ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Kung ano man ang iyong pasanin sa sandaling ito, nais kong samahan mo ako sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos sa pananalangin. Panginoon naming Diyos, na nagmamay-ari ng buong sangkalangitan at ng buong sangkalawakan. Ikaw na nagtataglay ng lahat ng mga bagay at Ikaw ang nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, sapagkat hindi nawawala sa iyong mga paningin ang amin pong mga kalagayan, ang amin pong mga kahirapan, ang amin pong pangangailangan sa iyo, bagkus naririyan ka sa aming mga tabi upang ipagkaloob ang mga ito. O Diyos, sa lahat ng mga nakikinig, na umaasa sa iyong kapangyarihan na gumawa ng pagbabago sa kanilang mga buhay, turuan mo kami, Panginoong Diyos, na sa oras na ito ay ipagkatiwala lahat sa iyo upang nang sa ganon, sa aming mga buhay ay luluwalhatiin ang iyong pangalan.
Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay maaari naming pagkatiwalaan. Salamat, sapagkat sa iyo ay makakasumpong kami ng tunay na kalakasan sa buhay na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy ninyong ibinubuhos sa aming mga buhay. Amin po nawang matutunan na ang lahat ng ito ay maaari naming maibahagi sa iba upang sa pamamagitan nito ay makilala din nila ang iyong kabutihan. Maramdaman nawa namin na sa mga bagay na iyong itinuturo patungkol sa pananalapi ay higit na mahalaga ang aming relasyon sa inyo, sapagkat ang lahat ng ito ay nagkakaroon ng katuparan sa iyong kalakasan. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay!